The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Biyernes para magbigay ng serbisyo publiko. Live din po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpo City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Umpisahan na natin mga kaibigan ang pagbibigay ng serbisyo publiko ngayong araw ng Biyernes. Kasama natin ngayon si Rowena Nares, isang person with disability o PWD at isang fruit vendor na may 3 anak. Inireklamo niya ang kanyang dating kinakasama na si Adrian Lucardo dahil bukod daw sa pagiging lasinggero at sabungero, nito ay hindi raw maasahang magbigay ng kusa para sa pangangailangan ng kanilang mga anak. Magandang hapon sa iyo, Rowena. Magandang hapon din po, Sir Diyos. Opo. Mari mo bang maisalaysay, Rowena, or maikwento kung ano itong inireklamo tungkol sa dati mong love na si Adrian? Sir, ano po, gusto ko sana po, Sir, na humingi ng tulong po sa inyo na mabigyan po ako ng yung maayos po na suporta po para po sa kahit po sa mga anak po namin, kahit hindi na po ako sama po. Bakit? Ilan ho bang anak ninyo ni Adrian? 3 po, Sir. 3. Ilang taon gulang na ho? Yung panganay ko po, Sir, 10 years old, at yung pangalawa ko po, magna-9 po ngayong April 27 po. Yung bunso po namin, it's 7 years old po. Ayan, 3. Ayan yung mga nakikita ko sa video, ano? Opo. Okay. Ilang taon naman kayong nagsama ni Adrian na puno ng pagmamahalan? Halos po, Sir, parang wala naman po eh. Mula nung naging kami po. So, mali yung ginamit kong termino na puno ng pagmamahalan. Hindi matamis yung naging pagsasama nyo? Hindi po. Okay. Bakit? Kumusta itong si Adrian nang magsama kayo? Mga ilang taong kayo nagsama? Mga siguro po, Sir, inabot din po ng 6 po. 6 na taon? Okay. Anong klasing asawa itong si Adrian nung magsama kayo? Nung una po, medyo mabait po siya. Pero nung habang tumatagal na po kami, doon po lumalabas na rin po yung tunay niya pong ugali. Nalalaman ko rin po na may pagkatarantado po pala siya nung teenager pa lang po siya, hindi pa kami nagsasama. Tapos nga po yun, Sir, nung hanggang sa nagkaanak na po kami, nagbabago na po siya, nananakit na po siya. Nananakit? Opo. Okay, kasi kanina nababanggit ko doon sa unang bahagi ng ating programa na itong si Adrian ay sabungero at lasinggero. Opo, nagsabong po, nagiinom po siya, nagsusugal din po, Sir. Okay. And kanina, nababanggit mo na rin ngayon na ikaw ay sinasaktan. Opo. Sa tuwing nalalasing ba siya o kahit hindi lasing? Kahit hindi po, Sir, kahit po nag-aaway po kami, Sir. So, madalas kang saktan? Sa tuwing nag-aaway po kami, madalas po, tapos tinatamaan po ako niya. Oo. Paano ka sinasaktan ni Adrian? Minsan Suntok, sipa, ano? Opo, minsan po, sinusuntok niya po ako. Saan ka Minsan po, tinatamaan? Kahit saan dito po, Sir. Tapos minsan nga po, ginaganya niya pa po yung... Pinipilipit niya yung Opo. kamay mo? May nakakakita naman po. Tapos, yung iba po nga naawa sa akin. Sabi na ko, Weng, walayan mo na yan. Habang maaga pa. Okay. Kasi po, tiniis ko po yun, Sir. Kasi sabi ko, ayokong mawalan po ng tatay yung anak ko po. Ito bang mga pananakit na ito ni Adrian sa'yo, na i-report mo ba ito or nagsumbong ka ba sa barangay? Hindi po, Sir. Kasi po, yun nga po, sabi ko, kayanin ko pa naman. Tapos sabi nga po ng mama niya, ng biyanan ko po, normal naman daw po yun sa pagpamilya na minsan, yun Nag-aaway. Po, nasasaktan. Pero hindi normal. Yung pag-aaway at saka diskusyon, medyo normal yun. Pero hindi normal sa pagpapamilya yung sinisipa mo, sinusuntok mo yung asawa mo. Okay. Kanina, PWD, ibig sabihin hindi ka nakakakita? Opo, Sir. Okay. Yung bang pagkabulag ng mata mo, anong sanin ito? Dahil ba ito sa pananakit sa'yo? Sabay, nung nagpagamot po ako, Sir, sa albularyo po, ang sabi po sa akin, sinasaktan ka ba ng asawa mo? Sabi ko, opo. Pero matagal po akong parang ayaw ko pong Sir, na ipahiya siya. Also po, sabi So, sa hindi akin, mo inaamin doon opo, sa... sabi po ng albularyo, sige na, umamin ka na, tutulungan naman kita. Yun po, sinabi ko, opo. Hinasaktan niya po ako. Sabi niya, hayaan mo. May time ngayon na makakaganti ka rin sa kanya. Okay. Ikaw ba'y naoperahan sa mata?
Hindi po, sir. Sa ulo po. Sa ulo? Opo. Okay. So, bakit ka naoperahan sa ulo? Nagkaroon po ako, sir, ng bukol po dito. Okay. Ang sabi po ng doktor po sa BRT, ano daw po yun, pigsa daw po na walang lalabasan na nana. Tapos po, sir, nung inano na po ako ng doktor, hindi naman po ako chinek up hindi naman po ako pinagpa-ultrasound or CT scan po. Ang sabi lang niya po, pumasok na po dun sa anuhan kasi lalagyan daw po ng butas para Butas. labasan po ng nana po, sir. Tapos yun na po, nakita ko po dun sa nung inano na po ito ng maliit na parang kutsilyo po, puro po dugo. Tapos yun na po, sir, nung umuwi na ako doon dyan sa bahay ng mama ko sa Washington po, nung gumising po ako pagka umaga, sabi ko po sa bayaw ko, "Bayaw, ate, bakit yung paningin ko parang hindi na normal, parang yung tao, imbis na nakatayo, nakatagilid po." So doon ka na nabulag. Doon na po nag-uumpisa po, sir. Pero totoo ba na kahit na bagong opera ka, sinusuntok o sinasaktan ka pa rin ni Adrian? Nung inoperahan na po ako, sir, nang galing na kami sa BMC po, nung sinabihan ko po siya na kung importante pa ba ako sa'yo bilang ina ng mga anak ko, sabi niya po, opo. Kasi nga po, medyo nagka-problema kami sa bahay po namin. Kasi po, pinagtatanggol ko pa po siya sa mama ko na hindi niya magagawa ng mga babae po. Kasi alam ko na mas importante sa kanya yung mga anak ibig sabihin, maliban sa pagiging lasenggero at pananakit, pasabungero, may chicks pa. Opo, nababalitaan ko po yun yun, sir. Matinik pala itong si Adrian, Okay. Paano mo natiis na makisama kay Adrian ng sabi mo nga, mag 6 years kayo? Nagsasama sa kabila ng ganun ka na lamang niya saktan at ganun na lamang yung ginagawa niya sa'yo? Tiniis ko po yun, sir, kasi po ayoko pong maging tulad ko yung mga anak ko na lumaking walang tatay po. At so yun nga, sir, hanggang may time na hindi ko na po talaga kinaya. So, kahit naawa po ako sa mga anak ko. kailan ka nagdesisyon na makipaghiwalay kay Adrian? Year 2020 po, sir. Bakit? Ano yung nagtulak sa iyo or naging mabigat na rason para makipaghiwalay ka na? Sinuntok ko niya po ako, sir, sa may ulo po. Tapos, sinasabihan po ako ng mga anak ko, "Mama, natitiis mo pa ba yung pinapasok ka na nga ni Papa sa kasinisipa, sinusundok? Natitiis mo pa ba yan?" Sabi ko, "Kaya ko pa." Pero pag sabi po nung mga may kapitbahay pa ako doon, sir, na hindi ko na po sasabihin kung ano po pangalan. Kasi po baka po maano sila na sabi po sa akin, "Weng, So hindi naawa sa yung asawa mo kahit bulag ka na nung sinusuntok ka pa rin? Opo. Hindi naawa sa iyo? Hindi siguro po, sir. Kasi minsan, sir, nagagalit ako. Sabi ko, ang pinag-aawayan po namin, sir, minsan kasi po, pag may pera po siya, pag hinihingian ko po siya, sir, ayaw niya akong bigyan. So, siyempre, humingi ka ng pera. Obligasyon yun ng asawa, di ba? Ng tatay na magbigay ng pera para sa mga anak. So, pag hiningan mo siya, imbis na bigyan ka, suntok ang inabot mo. Po, galit na po siya. Sabi niya, Bakit ayaw magbigay? hindi ko po alam. Pangsabong? Magsabong po, opo. Saka, Pang-chicks? sa pang-chicks po, sir, nabalitan ko, tumigil na po siya. Sabi niya po sa akin, sir, na magpasalamat daw ako, mas pinili niya daw kami kaysa dun sa babae niya po. Kasi po, nabuking ko po siya, sir, kasi napadulas ko po yung kapatid niya pong dalawa. Ang ginawa ko po, sir, kunwari po, may nag-text na babae sa cellphone. Pero kasi po, sir, nalaman ko na po yun sa kapatid niya na may babae nga po siya. Tapos binuking ko po dun sa kuya niya na tinirahan niya po sa Maynila po. Doon ko po nalaman na meron po talaga. Pero sabi ko, tanggap ko po sana. Ang hindi ko po, sir, matanggap sa kanya yung pananakit niya po. Tapos, sir, ang kinakasama ko pa talaga, ako pa yung sinisiraan nila sa mga tao. Anong sinasabi? Kaysa daw po, sir, maingay daw ako, pinapaya ko daw po siya, nagsusumbong sila sa mama ko na ako daw po yung may kasalanan. Ang sabi ko, "Mama, hindi naman ako mag-iingay kung tama yung ginagawa niya sa amin." Minsan po, sir, imbes na magbili ng bigas sa sabungan, doon po sa sugalan nagbibigay ng Nagpupunta. oras sa kanang pera. Okay, matanong ko lang, yung mga anak mo ba sinasaktan din ni Adrian? Minsan po, pag nagagalit po siya, napalo niya po yung panganay ko ng kahoy po. Kahoy. Opo, tapos pinagalitan, inaway ko po siya, sir. Sinabihan ko po siya na wala kang karapatan sa mga anak ko. Kasi hindi mo yan pinagbuntis. Ang anak ko yan. Kasi po, sumasama po sa kanya yung anak ko. Kaso, ayaw niya po na sumama doon sa pagkuha ng hito. Gaya ng nababanggit mo kanina, ibig sabihin, para kay Adrian at para sa pamilya niya,
kaya ka sinasaktan ni Adrian dahil ikaw may kasalanan, maingay ka. Opo. So parang sinasabi nila na tama lang na sinusuntok ka, binubugbog at sinisipa ka ni Adrian. Siguro po. Okay. Minsan po, hindi man po alam ng mama niya. Pero nung nalaman na nila, wala pa rin po. Walang aksyon. Wala po. Yung mga anak mo nasaan ngayon? Dito po, diyan po sir sa labas. Nasa pudir mo? Opo. Okay. Kasi po sir, mas gusto daw nila sa akin kaysa sa papa daw nila. 2020 pa kayo, sabi mo, nakipaghiwalay ka kay Adrian. Kumusta naman? Nagbibigay ba? Bigas? Nagbibigay ba ng pagkain ng mga bata? Pang-aral? Paano? Ganito po sir, nung una po kami maghiwalay, nagbigay po siya ng 15 kilos na bigas at isang pirasong sachet ng gatas po. Nung sumunod na buwan po, sunod na po noon, wala siyang binigay. Tapos po, nung sumunod naman po, nagbigay siya ng 500. Sumunod naman po, hindi na po siya nagbibigay. Tapos po, ang ginawa ko po sir, nung nagte-text sa akin yung kapatid niya, Weng, Weng po kasi tawag nila sa akin, sir. Tapos sabi niya, Weng, pa-text mo kay Nonoy yung si papa niya kasi mapera yun ngayon, hingian nyo. Okay. Tapos, pinatext ko naman po, sir, doon sa kaibigan ko po kasi hindi pa man masyadong marunong yung anak ko po, sir. Ang akala po siguro ni Adrian at mga kapatid niya, yung nagte-text, yung anak ko po. Hindi po, sir, yung kaibigan ko po na malapit po sa bahay ko po, na tinutulungan din ako. Sabi ko, sabihin mo, kunwari, ikaw yung anak ko, sabi mo pa. Sabi ni tita, meron ka daw, mapera ka daw ngayon, baka naman. Tapos sabi nung tatay po, sabi niya, kasi po, sir, dati nagbibenta siya ng ampalaya. Anong trabaho pala nito ni Adrian? Ngayon po, sir, nag-ano po daw siya yun ng langis, sabi po ng anak ko. Kasi po, Nagtitinda ng langis? sasama-sama po siya sa truck po. Okay. Sandali lang, Weng. At makakausap rin natin sa kabilang linya ng telepono si Adrian na ginagawa kang panchimbag. Magaling sumuntok ito. Magaling sumipa. Si Adrian Locardo. Adrian, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po, sir. Adrian, anong masasabi mo dito sa kwento ni Weng na dati mong kinakasama na ayon sa kanya ay bugbog sarado ang inaabot niya sa iyo kahit bulag na siya, lagi mo siyang pinagsusuntok at sinisipa? Hindi po ito yan, sir. Totoo po yan. Alam po yan ng mga anak ko, sir. So, gusto mong sabihin nagsisinungaling si Rowena? Parang gano'n po, sir. Oh, Weng, Hindi po yan, sir. Totoo. anong masasabi mo kay Adrian? Alam, Nakita ba ng mga anak natin yung ginawa mo sa akin? Basta ka. Nakita ni Nonoy. Nakita ni Nene. So, nakikita ng mga anak mo? Opo. Tapos sabi pa nga sa akin, sir, ng mga anak ko, Mama, may ano ka dito? Wala violet na pinaso ni Papa. Pinasok pwede ka ba? magsalita, pwede magsalita. Okay, sige. Sige, Adrian, pinapasok mo pa pala. Wala akong katotohanan yan, sir. May isang malaking kasunungalingan niyo po yan, sir. Alam, sir, ng anak ko, sir, na hindi ko yan sinasaktan. Kaya pag laki ng mga bata, makaabot na sa tamang pag-iisip. Maisip ng bata na ganito pala niya si Mama. Kinaganon si Papa. Nakita po pa po, sir. Sige po, siya po. Okay. Pero, Adrian, ito bang si Rowena? Kasi sabi ni Rowena, mag-6 na taong kayong nagsama. Minahal mo ba itong si Rowena? Siguro po kasi hindi naman kami makakatatlong anak kung... Hindi mo minahal? Opo. Okay. Ayon kay Rowena, sabungero, lasinggero, yun ang reklamo sa'yo. Totoo ba yun? Hindi po yan, sir. Susugal po, sir. Oo, hindi po totoo yan, sir. Imbis daw na ibili mo ng bigas or ibili ng pagkain ng mga bata sa sabungan mo, dinidiretso sa kainuman? Hindi yan, sir, totoo. Susugal po yan, sir. Nagsusugal pa? Opo. Oh, sabi ni Weng, So sa tingin mo, Adrian, kung hindi totoo ito, bakit detalyado yung kwento ni Rowena? Nakita Yung ano ko, sir, kung bakit na nagawang kwento yan, eh. Ibig sabihin, Adrian, ni minsan hindi mo ba ito nasuntok? Hindi mo nasaktan itong si Rowena? Hindi po, sir, hindi. Kasi pag alam ko ng... umaalis na lang ako, sir, eh. Oh, Rowena, Totoo, hindi po yan, sir. Tete. hindi ka daw kahit isang bisis daw, hindi ka niya Hindi po yan, sir, sinaktan. totoo. Kasi po, may nakakita po. At yung pagpasok, nung tinapunan niya po ako ng mainit nga ng pagkain, totoo, nakita po sinasaktan ko yun yan, sir. ng... Hindi. Sige, ganito ang mangyari, Rowena. Kausapin mo si Adrian, nandyan, nakikinig. Anong gusto mo sabihin kay Adrian? Mag-amin ka naman daw. Alam mo naman kung anong totoo baga. Maski yung kapitbahay tabaga, nakita niya yung marka ko na
Sabi ko, sabi niya, ano yan, Weng? Sabi ko, wala po tumay. Sabi niya, sabihin mo yung totoo, Weng, di naman ako mag-ano sa sumbong kahit kanino. Sabi ko, pinasok po to ni Alan. Sir. At ako amin, sir, sa hindi ko ginawa. O anong gusto mong sabihin kay Rowena, Adrian? Ang gusto kong sabihin, yung ano lang, itong... Dapat nga sana, di nakaabot sa ganito eh. Kasi nung sinasabi nga, sir, hindi ako nagbibigay ako, sir. Ano nung dito na ako, linggo-linggo nga. Sir, kahapon, naghihingi sila ng pang ano, di ako makabigay, sir, kasi nasa biyahe ako, wala akong pera. Sabi ko, ngayong hapon na lang. O ngayon sana, magpapadala ko, di ko alam bakit nandito na sila. Nung maoperahan daw si Rowena, alam mong bago siyang operahan, sinuntok mo pa raw sa ulo. Ay, hindi po yan, sir. Hindi totoo yan, sir. Malaking kasinungalingan yan, sir. So, mahigit Alam ko naman, sir, maano, sir, manakit eh. Okay. So, gusto mong sabihin, lahat ng sinasabi ni Rowena hindi totoo? Hindi po yan totoo, sir. Oh, Rowena. Kahit yung pagsustinto, sir. Totoo po yun, Kahit sir. yung pagsustinto, sir. Kahit pero yung pagbibigay, sir, nagbibigay ako, sir. Kaya lang minsan, hindi maliit lang kasi wala talaga ako eh. Okay. Pag may mali akong pira, sir, umingi sila 2,000. Pag may pira, binibigyan ko yan, sir. So, ang totoo, mahal na mahal mo si Rowena, hinahaplos-haplos mo, hindi mo sinasaktan, at marami ang ibinibigay mo. Hindi ko masagot yan, sir. Oh, yun na nga. At nahuhuli tuloy kita. Kasi kung hindi panindigan mo. So, 3 taon na kayong hiwalay. Kumusta naman yung pagsustento mo, Adrian, sa mga anak mo? Okay naman po, sir, eh. Hindi ko nga alam, sir, kung bakit ganyan siya, eh. Pinapalabas niya, di ako nagbibigay. Ang ano kasi niya, minsan kasi, sir, minsan, maliit lang na ipapadala ko pag wala talaga ako. Pag may malaki akong pera, malaki rin pinapadala ko. Oh. Ang ano kasi niya, sir, pag yung sumaliit lang nakikita niyo, so pag malaki, hindi niya na Oh. Weng, dapat, intindi dapat, Okay. unawaan dapat. Weng, Ano po, sir? kausapin mo si Adrian. Kasi kanina, ang gusto mo, sabi mo, makapagsustento ng maayos, tustusan ng maayos yung pangailangan ng mga anak mo. Kasi- Sige, kausapin mo. Adrian, magbigay ka sana ng maayos. Yung hindi yung kami yung magte-text or magchat-chat sa'yo. Gusto ko, yung kusa mo. Kasi lumalaki na yung mga bata. Tapos, nagka-chismis pa kayo doon Sabi ko sa'yo, nagbibigay ako. Nandito ako para palingin sa mga bata ang ano ko rito. Ngayon lang naman yan. Pero nung mga una, di man po, sir. Hindi, kausapin mo siya. Hindi ang kailangan intindi. Minsan, sir, wala kaming biyahe, sir. Wala. Kaya minsan di talaga. Pero kapag malaki, Naintindihan ko naman yon. Pero nung mga una baga, di ka man nagbibigay ng maayos. O ngayon lang na March, natuwa ako, sabi ko, ay, salamat sa Diyos, nalinawan isip yung tatay ng mga anak ko. sa Bicol pa ako noon. Kahit nalalaman ko doon sa kapatid mo, lalalaman ko doon sa kapatid mo, may pera yun, Weng. Humingi kayo. Sabi ko, nak, humingi ka daw, sabi tita mo tita mo nagsabi. Sabi niya, wala akong pera ngayon, may binayad ko sa utang ko. Okay. Adrian, maliban ba dito sa mga anak mo kay Weng, may iba ka na bang kinakasama ngayon? Wala po, sir, wala. Okay. So, Wala ko yung paisip ko, sir. kailangan pa ba, Adrian, na mag-text or mangulit yung mga anak mo ng sustento bago mo magbigay o nagkukusa ka? Hindi po, sir, yan ang Naman kukusa, po sir. sa kailangan Hindi po magano. Minsan po ako naman po nagkukusa eh. Magkano naman? Magkano naman ang binibigay mo, Adrian? 1,000, ganyan. Nung ano nga, kasi, umuwi ako, sir, sa Bicol. Yung motor ko, sinanla ko para may pumasak pabalik dito. Hmm. Inuna ko muna, sir, yung motor, pinatubos ko. Tapos may natirang 1,000 sa akin, sir. Yung 700 na binigay ko sa kanila. So, sa tingin mo, Adrian, tama ba yung ipinadadala mo sa mga anak mo? Kasya ba sa tingin mo sa pangangailangan ng mga anak mo? Yung 700 na yun, sir, alam ko kulang yun. So, sa tingin mo, magkano dapat ang ibigay mo sa loob ng isang buwan? Kung ano, sir. Kasi, isang libo, sir, sa isang linggo. Linggo-linggo. So, dapat linggo-linggo ka nagbibigay, sa tingin mo? Oo. Opo. Opo. Linggo naman yan, sir, eh. So, linggo-linggo 1,000? Opo.
Totoo ba yun, Weng? Nung March lang po yan, sir. Pero nung mga una-una po, hindi po. Ngayong Abril? Isang beses po, yung 700 po nung April 27, ay April 19 po. Nung Hanggang ngayon, Sabado. wala pa? Wala pa po. So buong Abril, 700 lang? Opo. Okay. Makinig ka muna, Adriana, at Weng, makinig kayo. Nasa kabilang linya si Ma'am Bernadette Ringad, ang hepe ng Women's and Children. Wala pa? Wala pa. Sige. At medyo tinatawagan pa natin. So, para naman mamaya makausap din natin yung sa PNP para malaman natin kung ano yung dapat mong gawin, Weng. Kung ito bang... Nung bang, Adrian, nagsasama pa kayo, masasabi mo ba na matamis at puno ng pagmamahalan? Kasi sabi ni Weng, hindi niya naramdaman yung pag-ibig at pagmamahal. Parang ganun din doon sir yung sabi niya. Ano ko kasi So, para sa'yo, hindi rin naging matamis yung pagsasama nyo. parang gano'n na rin sir. Bakit? May problema ba o may reklamo ka ba kay Weng sa pakikisama niya sa'yo? Puro away ang ano namin sir kasi galing ka na sa trabaho, pagdating mo, awayin ka pa kung ano-ano pang mga pagdududa, kung ano-ano isasabi sa'yo. Kahit naman sino, So, lagi kang inaaway ni Weng. Hindi naman po yan, sir, totoo. puro pagdududa sir, na mga may ano daw, galing sa babae, gano'n po. So, Ewan ko ba? Ganito po, Eh, sir. sabi ko nga, nabulag sa'yo yung mata lang, yung isip mo, hindi naman siguro. Kasi po, sir, ganito po. Minsan po kasi, sir, umaalis po siya. Hindi naman po talaga trabaho yung pinupuntahan niya po. Tapos po, tanong ko siya, saan ka pupunta? Sabi, dyan lang sa baba. Eh, sino pa naman, sir, yung hindi mag-ano na, imbis na turuan niya yung mga anak ko, ng kung anong gagawin sa pagbasa, baga, sir, doon siya sa tambayan ng sugalan. Okay. Siyempre po, minsan po magagalit po ako, masalo kung wala kaming bigas po, sir. Okay, wag nga. Okay. Ngayon ba, Weng, mahal mo pa si Adrian? Hindi na. Ayoko na po, sir. Ayaw mo Hindi na. po. Ikaw, Adrian, mahal mo pa ba si Weng? Hindi na rin sir Hindi na rin. Okay. So, sa madaling sabi, wala nang pag-asa na kayo ay magkabalikan. Ayaw na po, Okay. So, doon na lang tayo tututok sa sustento. Opo. At doon sa pangangailangan ng mga anak nyo. Anong plano mo, Adrian, bilang ama, bilang tatay, anong plano mo sa mga anak mo? Ang ano ko sir sa mga anak, kung pwede sir anuhin, dun sa akin sir ang mga anak. Gusto mong kunin? Opo. Weng, gusto daw... Ayoko po, sir. Ayaw mo. 3 taon na po ako nag-taste na ako lang nag-aalaga sa mga anak ko. So, importante lang sa iyo sustento? Opo. Okay. Kaya mo ba... Sir, pwede naman po niya kung gusto niya makita yung mga anak niya, okay lang po. Last ano nga po, sir, umuwi siya nitong March baga po, sir. Imbes baga po, sir, na bisitahin niya yung anak niya doon sa akin, nalaman ko po sa anak ko na, Mama, nag-post baga nga niya si Papa, nasa Sorsogon pala si Papa, nagsuswimming sa naol nga niya, Mama, kami, hindi man lang niya binisita. Kawawa naman. Okay. So, Adrian, pwede ba yun na ayusin mo yung pagpapadala ng sustento at pwede mong dalawin, asikasuhin mo naman yung mga anak mo? Sir, yun naman talaga sir ang nasa ano ko sir. Kaya lang, di ako nung pag-uwi ko, di ako pumunta sir kasi wala ang tira nung ano. Bakit nagsuswimming ka daw? Ay, hindi po. Yun, pag-post ako nun sir, tapos may nag-comment, yung barkada ko, kalukuhan lang yun sir. Nasabi ko sa Sorsogon. Sinagot niya. So, ibig mo sabihin, hindi ka naman totoong nagsuswimming? Opo. Okay. Rowena, Po. ano ang gusto mong mangyari sa pagsustento? Nakikinig si Adrian. Anong gusto mo? Dapat ba linggo-linggo? Ano? Kung ano po, pwede rin po. Kung may pera po siya, pwede po sana. Kasi po, medyo maano po ngayon, sir. Kasi minsan, na ano rin po ako sa pang-project ng mga bata po. Bali po sana sir sa pambaon kasi nagtitinda-tinda naman po ako ng prutas at binibigyan naman po ako ng kapatid ko. So, ang gusto mo sana naman, tulungan ka Opo. ni Adrian. Opo. Linggo-linggo sana makapagpadala. Opo. Adrian, pwede ba yon? Yan nga ang gusto niya. Yun. Tinutulungan ko nga yan eh. Okay. Makinig ka, Adrian. Ano? Dinulog na rin ng ating team itong problemang ito ni Rowena sa City Social Welfare and Development Office ng Legazpi City. At ayon sa kanilang assistant head na si Ma'am Cecil Arcilla,
bukas palad nilang aasikasuhin ang reklamo ni Nanay Rowena. Hindi lang natin sila makakapanayam ngayon, pero sasamahan ka at aalalayan, Rowena, ng aming team papunta sa kanilang opisina upang masigurado na mangyari yung paghaharap ninyo ni Adrian para magkaroon kayo ng matinong kasunduan. Ang tanong, Adrian, okay ba yun sa'yo na magkaharap kayo at nang ganun magkaroon na kayo ng formal na kasunduan ni Rowena para sa inyong mga anak? Yung, pwede sir, tapusin na namin ngayon dito. Importante. Ano pa yan, ano pa? Ano ngayon ang gusto mong mayari kung hindi na natin ipaparating doon sa Kwan? Sa CSWD? Kasi baka doon makalkal pa yung pananakit mo at magkaroon ng mga ebidensya, baka mabilanggo ka pa. Kung yan sir makakaano sa ano, makulong niya ako. Kung yan makakasagot sa kasinungalingan niya, papakulong ako sir. Pero wala naman yan kasi maipapangako mo ba? Maipapangako mo ba na masusustentuhan mo or magsusustento ka ng maayos sa mga anak mo? Ibigay naman ho ako sir ha. Uweng, Nagbigay lang po siya, sir, ng maayos po nitong March po. ngayong Abril hindi na. Hindi pa po. Okay. Ay, 700 po. Pero inong Okay. mga nakaraan... De, tanungin ko si Adrian. Adrian, magkano ang kaya mong ibigay linggo-linggo dito sa pamilya mo, sa mga anak mo? Sa akin sir, mga ano lang sir, 1,000, 1,500 ganyan sir. Kasi mababa lang kita ko dito sir. Okay. 1,000, 1,500, linggo-linggo. Opo, sa linggo-linggo yan, opo. Okay. Pero di ko yan mabimintin sir na 1,500, di ko mamimintin kasi... Okay lang, hindi. 1,500 or 1,000, hindi palagi ang 1,500. Pero may papangako mo na linggo-linggo. Opo. Yun Okay. naman talaga sir. Anong araw? Kasi para sigurado, anong araw ka nagsasahod? Anong araw mo pwedeng maipadala yan sa pamilya mo? Iko sir, tanong araw sir kami nagsasahod. So walang permanenteng araw ang pagsahod. So basta, ipinapangako mo, recorded yan ngayon dito sa programa, napapakinggan tayo at napapanood ng mga kababayan natin, recorded yan na ang pangako mo, linggo-linggo magbibigay ka, kung hindi 1,000, 1,500. Opo. Ayos na ba yan, Weng? Opo, sir. Opo. Ano ngayon masasabi mo, Weng, kay Adrian? Salamat lang po. Salamat. po. Ay, salamat, Adrian. Sana tutuhanin mo. Hindi tulad nung isang taon po, sir, na una nagbigay. Tapos po, nung naghahaloy-haloy na po, kundi po kami mag-text, walang 200, walang 300. Okay. Basta nangangako naman si Adrian ngayon. Palagay ko naman hindi naman bading si Adrian. Lalaki naman siguro itong kausap. Lalaki naman siguro itong kausap na magbibigay at hindi naman siguro, sinungaling ba itong si Adrian? Hindi naman siguro sinungaling. Adrian, anong mensahe mo naman dito kay Weng? Wala na akong maano sir, sabi sir. Basta magpapadala ka na lang. Opo. Okay. So Adrian, sana naman ay tunay na lalaki at hindi ka sinungaling na kausap. Kasi bilang tatay, ako tatay din ako, Adrian. Okay lang na siguro hindi naging forever yung pagsasama ng magpartner kayo ni Weng. Pero yung obligasyon mo bilang tatay, bilang ama, para sa pangangailangan ng mga anak mo, madyan nasusukat kung minsan yung pagkalalaki natin at yung pagiging tatay natin sa maayos na pag-asikaso at pagsustento sa mga anak. Opo, sir, alam ko naman ho sa inyo sir eh. Okay. Sana naman, Adrian, panindigan mo, ano? Opo. Okay. Salamat, Adrian. Thank you so much. Salamat sir. Okay. So, Weng, yun na, nangako na. Opo, sir. Siguro naman, hindi siya magsisinungaling. Libo-libo ang nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Opo, sir. Sana nga po, sir. Okay. Thank you po, sir. Okay. Ngayon naman, Weng, ay tanggapin mo itong cash assistance mula sa tabang ura mismo ni Congressman Saldico para makatulong sa pangangailangan niyo. May bigas ba kayo doon sa bahay niyo? Meron po ako nabili po last week po, sir, na 5 kilos po. Sir, thank you very much po. Alam niyo po, lagi pag dati po di ko po kayo naririnig sa radyo po. Nung ito pong anak ko pong grade 3 po na nasa section 2 po ngayon, sir, ng AX School. Sabi niya, Mama, pakinggan mo si Sir Joshua saka si Ma'am Remy. Marami siyang natabangan. Kami po, Pati Weng, po si Congressman Saldico. kami po, Weng, ay instrumento lamang ni Congressman Saldico at ng programang ito. Ang tunay talaga na pinanggagalingan ng tulong natin ngayon ay si Congressman Saldico na handang tumulong at handang magbigay ng tulong sa mga nangangailangan mga kababayan niyang Bicolanong katulad mo, no? Opo, thank So you. maliban sa cash assistance, Wing, mayroon pa tayong grocery package dito Thank you po. para sa iyo. Mula pa rin yan kay Congressman Saldico ng Ako Bicol Party List. Ano ngayon ang masasabi mo, Wing, sa Ako Bicol Party List, kay Congressman Saldico at sa palatuntunan ito?
Nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol po, sa Tabang Ora mismo. Mas lalo na po kay Congressman Saldico po. Sana po, sir, marami pa kayong matabangan tulad ko po. At sana po, lagi kayong gaybayan ng Panginoon. Pati rin po kayo kay Sir Joshua po. Makadurog puso, mga kaibigan, pero ito pong mga ganitong pangyayari, pasasalamat, ay patunay na talagang marami po yung nangangailangan, at ito rin po yung patunay na talagang napakahalaga ng palatuntunan ito ni Congressman Saldico, Ako Bicol Tabang Ora mismo, at napakahalaga ng papel na ginagampanan ng Ako Bicol Party List sa pagtulong at pagkampi sa ating mga kababayang Bicolano na nangangailangan. Mga kaibigan, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang ina mula sa Bunga, Legazpi City, humingi ng tulong na maturukan ng anti-rabies ang kanyang anak na nakagat ng aso. Ang ating pagtungon, abangan. Huwag kayong bibitiw, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapaki-pakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda,
Kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kasama natin ngayon si Angelica Herrera, mga kaibigan. Humihingi siya ngayon ng tulong na maturukan ng anti-rabies ang kanyang 7 taong gulang na anak na si Kurt matapos makagat ng aso noong ika-24 ng Marso. Magandang hapon sa iyo, Angelica. Magandang hapon po. Opo. Kumusta ngayon yung anak ninyo? Okay na po. Kaso lang kailangan pa po ng inject para sa last vaccine po. Okay. Malalim ba yung pagkakagagat ng aso sa anak ninyo? Opo. Saan parte ng katawan siya kinagat? Dito po, sa may braso. Sa braso? Opo. Malaki yung aso? Opo, malaki po yung O aso. nakaupo siya? Ano po kasi nagtatago-tago na gabi. Tapos, hindi niya napansin na apakan niya yung Aso? aso. Kanino pala yung aso? Alaga nyo o sa ibang may-ari? Sa sa kapatid ng asawa ko. Kaso lang nga, wala. Naapakan? Oo, yun. So kung hindi naman naapakan, hindi naman siguro mga Opo, di naman po siya mga agat. Kaso lang yung mga bata talaga makulit. So naapakan, kaya kinagat siya. Opo. Pang ilang anak mo ito si Kurt? Pang-una po, panganay po. Panganay ito. Opo. Saan ngayon yung mister mo? Asan yung mister? Nasa bahay. Tapos, kasi, ang trabaho kasi niya, sa kabasan lang. Walang lang. Mahirap ang trabaho sa kabasan, lalo na ngayong mainit. Ang trabaho ng asawa mo ay sa kabasan. Okay. So, ilang anak niyo lahat? Dalawa po. Dalawa. Agad nyo bang napaturukan din ito si Kurt kagad? Opo. Kaso lang, nakautang muna ako. Manangutang ka? Opo. Nakailang turok na siya? 3 po. Ngayon, Pang-apat? Opo. So, kailangan dapat 4? Opo. Ayun. Kaso lang ngayon talaga, walang-wala ako. Okay. Kailan yung schedule ng sunod na turok? Ano po, sa Lunes. Sa Lunes? Opo. Okay. Nasa magkano itong kailangan para sa pang-4 na turok? Hindi ko po alam kung magkano po yun. Yun nga, nakautang pa nga akong pamasahe. Okay. Ganito na lang. Sagot na, Angelica, ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico, yung pang-4 na turok ng anti-rabies para sa anak mo, no? Opo. Sasamahan kayo ng aming team sa Lunes upang alalayan kayo na mapaturukan itong si Kurt, itong anak nyo. Huwag nyo nang alalahanin yon. Sabi ni Congressman Saldico, sagot na ng Ako Bicol Tabang Ora mismo yung pagpapaturok. Iyo po. Okay? Kaya wag mo nang isipin na alalahanin yon. Ang problema mo na lang yung pamasahe mo. Nangutang ka ng pamasahe. Opo. Yun lang. Magkano naman yung pamasahe papunta rito? Hindi mo din, siguro mga 60 lang po. 60? Papunta lang dito? Opo, kasi nung kasi... Yung pabalik? Wala pa. Wala pa? Nandiyan yung kapatid ko, nag-text ako na pumunta ka dito kasi wala akong pamasahe. May motor yung kapatid mo? Wala po. Masakay din sa jeep. Masakay din sa jeep. Okay. So, sige, yan mo at lang kami dito, mag-ambag-ambag kami ng pamasahe. Yung mga bagong sweldo dyan, magbabainti tayo, ha? Okay. So, yun na, basta wag mo nang alalahanin yung pagpapaturok ng kuwan mo, ha? Anak mo. Sagot na yun ni Congressman Saldico. Anong masasabi mo kay Congressman Saldico? Ay, sandali. Mayroon pa pala tayong ibibigay. Ayan, hindi lang papasahe pala. Ay, salamat. May grocery pack pa, may food packs pa mula kay Congressman Saldico ng Tabang Ora mismo. Anong masasabi mo? Salamat po sa pag-grocery, tapos sa tabang yun na paano ang anak ko na mapahingikan. Kasi nahihirapan kasi ako. Sana kukuha ng pera. Mahina kasi ang namin sa spa. Bakit saan ka nagtatrabaho? Sa salon po. Sa salon. Nag-ano ka? Puts pa po. Puts pa? Nagmamanicure ka? Hindi. Puts pa lang? Puts pa. Taga-kuskus ng mga... Kalyo. Kalyo ng mga nagkabitak-bitak na pa. Okay. So, si Congressman Saldico ng Ako Bicol ay laging handang tumulong sa mga katulad nyo na nangangailangan. Opo. Kaya si Congressman Saldico talaga ay napaka-epektibo nitong programa niyang ito para sa inyo. Okay? Opo. So, ayos ka na? Opo. Yung pamasahe mo, mamaya. Ha? Opo. Okay. Thank you po. Malayo yung bag ko eh. Hindi kumabot. Salamat Okay. po.
Yan, ora mismo mga kaibigan ang pagtugon at pag-aksyon ng palatuntunan ito sa pagkatang Ako Bicol ay katulong na kakampi pa. Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaari din po kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutang ipalo ang aming mga official social media account sa aming Facebook, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa aming YouTube, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang sa Lunes, mga kaibigan, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po si Joshua Martinez, Mr. Siram. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ito ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo, malapit ang puso sa mga natutunan.